morning mga kamoma! For today's update, maghahatid syempre muna tayo ng estudyante. Ganito na talaga yung gawain ng moma nyo araw-araw since parang single mom na nga ang moma nyo dahil LDR nga po pala kami ni Apa. Mahirap lang talaga ngayon mga kamoma dahil pati yung trabaho ni Apa, syempre ako na yung gumagawa. Dahil malakas nga ang ulan kagabi mga kamoma, kaya ayan, bumaha na nga dito sa National Highway. After ko nga pala maghatid ng estudyante mga kamoma, nag-walking ako dito sa Robinson every morning. And bilang isang fur mama, hindi talaga mawawala sa atin itong dog food at saka cat food. Meron kasi akong pinapakain na aso dito sa Robinson mga kamoma every time na nagwo-walking ako at ang pangalan niya ay si Loloy. Eto si Loloy mga kamoma, mahiyain talaga to siya and pinapakain din pala ito ng isang security guard dito sa Robinson. At pagka-uwi ko naman ng bahay mga kamoma at lagi akong merong nakikitang aso dito sa loob ng subdivision namin, kaya ayan, naglagay din ulit ako dito ng kanyang makakain. Nilalagyan ko na nga lang ng tubig ang kanilang dry food mga kamoma para hindi naman sobrang dry yung kanilang kinakain. Then pagdating ko naman sa bahay mga kamoma, syempre maninilbihan na naman ang moma nyo kay Chuchay. Dati, doble-doble lang yung trabaho ni moma pero ngayon nagiging triple na. Okay lang naman itong mga ginagawa ko mga kamoma, basta pinag-pray ko lang talaga kay Lord na sana magiging healthy ako araw-araw. Kasi kung nakikita nyo ako sa personal mga kamoma, I look normal talaga. Alam mo yung parang normal na tao na parang walang nararamdaman sa sarili. Pero sa totoong buhay, ang dami ko na palang karamdaman mga kamoma. Even though yung mga test ko is normal lang naman, pero ang main problem lang talaga sa akin is yung pagbaba talaga ng BP ko. Kaya hindi din talaga ako pwede makakain ng mga gulay mga kamoma na bumababa yung blood pressure. So kailangan ko talaga ng mga gulay na pampadagdag ng dugo mga kamoma. Kung sa iba, problema nila yung pagiging high blood. Ako naman problema ko yung pagiging low blood. Matrabaho nga talaga ang pagkakaroon natin ng alaga mga kamoma no, pero lalo na talaga kapag merong disability yung inaalagaan natin. Pero ewan ko ba, bakit sobrang saya ko talaga nung napunta sa akin si Chuchay. Grabe talaga yung kaligayahan na nararamdaman ko. Kahit sabihin man natin mga kamoma na nakakapagod, pero grabe naman yung saya at saka kaligayahan na hatid nila para sa atin. Hindi talaga ako magsasawa na alagaan sila mga kamoma, kaya mas maganda talaga no kapag tayo yung on hand para sa kanila. Isa din talaga to sa mga reasons mga kamoma kung bakit ayoko talagang lumayo. Dati pangarap ko talaga makapag-abroad ako mga kamoma, pangarap ko talaga makapagtrabaho sa abroad. Pero simula nung nagkaroon ako ng mga anak na 4 ang paa mga kamoma, nagbago lahat ng yun at lalo na ngayon dumating sa buhay ko si Chuchay. And sa mga nagtatanong kung kailan ang uwi ni Apa, I hope nga mga kamoma this coming September makakauwi si Apa dito sa Pinas. Dahil namimiss ko na talaga si Apa mga kamoma at hindi lang ako yung nakamiss sa kanya kundi pati na rin yung mga alaga ko. And gustong-gusto ko na rin nga kasing ipakilala si Chuchay kay Apa mga kamoma dahil hanggang video call lang sila ng Apa niya. Tinatanong nga ako ni Apa kung kaya ko daw bang alagaan si Chuchay mga kamoma, kaya ang sagot ko sa kanya, kaya ko ngang inalagaan si Apa, si Chuchay pa kaya. Ang dami din palang mga maritos dito mga kamoma, nakatingin sila dito kay Chuchay kasi nga dyan ko sila nilagay dahil yung iba kasi kinukulit nila si Chuchay. Kaya si Chuchay muna ang magmamay-ari ng buong sala mga kamoma at heto na nga, every morning talaga kailangan ko talagang hugasan si Chuchay. Dahil alam niyo naman mga kamoma, yung poops niya tsaka yung wiwi niya laging nakadikit talaga dito sa kanyang mga paa tsaka sa kanyang mga buntot. Alam niyo, ilang araw pa lang parang nafe-feel ko na nga yung bigat ni Chuchay mga kamoma at yung pagiging healthy ng kanyang katawan. Napakasarap sa pakiramdam mga kamoma kapag yung rescue natin ay meron na silang improvement. Mura magplato si Chuchay kay gibalot man in taon ni moma og tissue. Ang sarap talaga ni Chuchay amoy-amoyin mga kamoma, ang bango-bango niya. Saktong-sakto na nga no, lumaki na rin yung mga apo kong pusa bago pa dumating sa akin si Chuchay. Kinakabahan na talaga ako nito mga kamomay, mamaya ba kapag laki ni Chuchay, meron na naman akong bagong baby. Pero alam nyo ba, pag para talaga sila sa atin, para talaga sila sa atin kahit ano pa man ang mangyari. Kailangan pa rin ni Chuchay mag-take ng antibiotic mga kamoma para siya ay tuluyan ng gumaling. So heto na nga, mag-DIY na si moma ng diaper ni Chuchay. Eto kasi para lang makapagpasyal-pasyal si Chuchay dito sa sala. Although yung poops niya kahit nahuhulog pero okay lang kasi pinoprotektahan ko lang yung kanyang kifay mga kamoma at para hindi magasgasan. Ipapasyal ko nga naman si Chuchay dito sa labas ng sala mga kamoma kahit papaano para magiging familiar din siya dito sa kanyang mga team. Nag-sightseeing nga si Chuchay mga kamoma kasi yung mga kuya niyang aso panay yung mga maritos o nanggigigil nga sila kay Chuchay. At syempre pati si Kuya Nori
naapil-apil nagkulong diha, hindi na siya makalabas dahil kay Chuchay, dahil nga nakasarado yung kanilang pintuan. Gusto ko kasi ma-enjoy ni Chuchay dito sa labas mga kamoma, dahil yung iba kasi nanggigigil kay Chuchay eh. At eto naman si Mami Bada, alam niya talaga nakitin si Chuchay mga kamoma, kaya hindi niya pinatulan. Oh, kita niyo kung gaano siya ka-cute maglakad. Ibalik na nga natin sa cage si Chuchay mga kamoma para makapagpahinga dahil tapos na siya sa pagstay sa labas. Syempre, gutom na si Chuchay natin at siya'y kakain na rin mga kamoma. Parang ang bilis niyang lumaki. So ayan, maglilinis-linis muna tayo para tanggal yung mga balahibo ng mga pusa mga kamoma. Hindi talaga pwede na hindi ako mag-vacuum dito sa loob ng bahay ko. Then after nyan, relax-relax muna ang moma kasama si Chuchay. Pero later pala mga kamoma, biglang sumama yung pakiramdam ko. Muntik na akong madedo. Buti na lang walang pasok yung mga kapatid ko. Pinaghilot-hilot nila ako. Kaya ang ending, pumunta ulit ako sa doctor ko na sa allergies doctor. Nakatikim kasi ako ng gulay na merong oyster sauce mga kamoma. Muntik na ako mag-goodbye world. Huy, simba ko. Then pag uwi ko mga kamoma, may nakita nga po pala akong buntis na aso. So syempre, nag-share ulit tayo ng dog food para makakain din si mommy dog. Panay nga yung tingin niya sa paligid mga kamoma. Siguro baka may mga paparating na mga kalaban. So ito lang talaga yung kaya kong gawin mga kamoma, since hindi ko naman sila kayang ampunin lahat, kundi mag-share lang ng pagkain. Yun lang.